May awa ang Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdinilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 20, verses 19 to 31, and I read it for you. When it was evening on that day, the first day of the week, and the doors of the house where the disciples had met were locked for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." When he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of many, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained." But Thomas, who was called the twin, one of the 12, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger in the mark of the nails, and my hand in his side, I will not believe." A week later, his disciples were again in the house, and Thomas was with them. Although the doors were shut, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands. Reach out your hand and put it in my side. Do not doubt, but believe." Thomas answered him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have come to believe." Now, Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written so that you may come to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that through believing you may have life in His name. Ngayong araw pong ito ay ating pinagdiriwang ang tinatawag po nating Divine Mercy Sunday, ang linggo ng mabathalang awa ng Diyos. Tayo po ay mga kinaawaan ng Diyos. Tayo ay mga kawawa, pero hindi hinayaan ng Diyos na manatili tayo sa kangkungan, sa putikan, sa basurahan. Hindi niya hinayaan na tayo ay malugmok sa kasalanan at sa kadiliman, bagkus dahil sa kaniyang muling pagkabuhay, tayo pong lahat ay inihaw niya. Tayong lahat ay iniligtas niya. Tayong lahat ay kinaawaan niya. Sa ating pong binasang ebanghelyo ngayong linggong ito, napakinggan po natin kung papaanong si Jesus na muling nabuhay ay nagpakita sa mga alagad. Ano po ang kanyang bungad sa mga alagad? Peace be with you. Ang kapayapaan ay sumainyo. Si Jesus na maawain sa atin ay naghahandog ng kapayapaan. Siya na iniwan, siya na pinagtaksilan, siya na pinabayaan mag-isa sa krus. Ngayon ay siyang lumalapit sa mga alagad at nag-aalay ng kapayapaan. Ang awa ng Diyos ay makikita nating matingkad at malinaw sa pagbibigay niya ng kapayapaan sa atin. Sapagkat kung hindi maawain ng Diyos, hindi siya lalapit para ihandog ang kapayapaan. Hayaan niya tayong malungkot, hayaan niya tayong maging lito sa buhay, hayaan niya tayong may takot sa puso. Pero hindi niya hinayaan ang mga bagay na yan na tayo ay kainin o lamunin. Ngunit awa ang ipinakita
kapayapaan ang ipinagkaloob ni Jesus na muling nabuhay. Si Papa Francisco po ay nauna na. At sa kaniyang pagiging Santo Papa, nung siya'y nagmimisyon dito sa mundo, isa pong napakatingkad na ipinahayag niya sa kanyang buhay ay mayroong isang Diyos na maawain. Kaya nga po nung nagpunta siya dito sa Pilipinas, nung kanyang papal visit, ang tema po ng kanyang visit ay mercy and compassion, awa at malasakit. Nagpapasalamat tayo sa buhay ni Papa Francisco. Nagpapasalamat tayo sapagkat ipinakilala niya ng higit sa atin ang isang Diyos na maawain sa pamamagitan ng pakikisalamuha niya sa atin, sa mga may hirap, sa mga balo, sa mga taong walang masandalan, sa mga taong walang tinig sa lipunan, sa mga tao na walang kapayapaan at nasa digmaan, sa pag-angalaga sa ating kalikasan. Maraming salamat Diyos sa pagbibigay sa amin ng isang Papa Francisco. Sa pamamagitan ng kanyang buhay, mas lalo naming nakilala ang isang Diyos na maawain sa amin. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, Ikaw ang awa ng Diyos. Maraming salamat po sa patuloy na pag-intindi at pagpapasensya at pagpapatawad sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito. O kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. At kung gusto niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.